Yo, watchmates! Back for another watchful video. This time, let's start with Seikyo. Teka, hindi ata ito yung bilihan ng dalawa. Pero kidding aside, andito ko ngayon sa Makati Central Square o Makati Square. Dito lang yan sa the heart of Makati along Chino Roces Road. So ano ba yung Makati Square na yan? Kwadradong kinakamot ba yan? Ano bang meron dyan? Based on my research, 1981 pa to nag-start mag-operate. So medyo historic na tong mall na to, no? Ano kayong meron dyan? Saliksikin natin. Kung nagsushoot ako nito, alas 12 in punto na. So gagawin ko lang ng mabilis. What? Before we further explore, shout out muna sa mga titos and titas of Manila dyan. Yung mga inabot pa tong Makati Square ng kasagsagan niya. Baka may mga core memories kayo dito o kaya yung mga dating experience nyo. Share nyo naman sa amin dyan sa may comment section. Para naman sa mga bago dito sa channel, like, share, and subscribe din. Kasali kayo syempre. Tara, let's! Okay pa din yung facility, tsaka magilo yung mga staff dito. May mga bilihan din ng religious sa mga gilid-gilid, pero next time na natin i-content yan. What we are actually looking for is this store, Time Collection. Ang pinaka-directional sign para mahanap niyan is itong Dunkin Donut. Ginutom tuloy ako kaso wala tayong oras. We have to catch time, and time does not wait. But so has donut and coffee. My apologies, it's lunchtime kaya kailangan kong kumain. Pero ngayon, game na. Let's start here. Ito yung mga featured products nila, yung Seiko and Street Fighter collab. Nasa 21,000 to 25,000 yung price range niya, no? Ang alam kong pinakamahal dyan, yung Guile, yung Ken, tsaka yung Ryu. Yun, mga batang 90s na nakaabot dyan ng Street Fighter, Alpha, tsaka 2. Kung fan kayo ng Street Fighter, baka interested kayo dito sa collection na to. Yung medyo mababa nila yung Blanca tsaka yung Tune. Moving forward, ito naman yung kanilang prospects lineup. Yan, ito medyo high-end ng Seiko ito. Yan, kagaya niya, no? Yung si SFJ Speed Timer. Tapos itong si Samurai. Ito naman kamukha ng Yachtmaster ni Rolex. Solar Divers ang tawag ni Seiko dyan. Ito naman Speed Timer, yung kamukha ni Daytona. Hindi ko naman isa-isa. Ito, emphasize ko na lang yung mga most iconic model. Ito, Prospex 110th Anniversary Slim Turtle Ice Dial. Tapos ito yung dalawang crown. Medyo sikat yan ngayon, yung Seiko Alpinist Whiskered Pita version. Yung Prospex lineup na yan, kailangan meron kayong at least 40,000 to 85,000. Ganyan ang price range niyan. Gawin kayo dyan, magtanong lang kayo kasi mga naka-less pa yan eh. So may makukuha pa kayong discount. Collector's pieces kasi yan kaya medyo mataas yung price. Kagaya din ng featured collections nila dito sa PADI or yung Professional Association of Diving Instructors. Rare or collector's pieces yung mga nandito. Yan, kagaya nito si Blue Samurai. Nasa around 50,000 siya eh. Tapos ito si Night Turtle. Ayan, nandito din si Pepsi Paddy. Palagay ko hindi ko na may isa-isa yan. Siguro puntahan nyo na lang yung store nila o kaya sa video na to. Type nyo na lang yung description na nakikita nyo. Ayan o, kagaya nito si... Alam ko si Sumo Samurai ito eh. Yung iba hindi ko na ma-identify. I-search nyo na lang sa Google yung Seiko Prospex. Itong lineup naman na ito, Seiko Prospex Paddy. Yan. Makikita nyo naman sa Google yan. Again, kung interested kayo, prepare lang kayo ng budget, mga around 40 to 50,000. Baka well-organized ng store. Kalimutan muna natin yung mga prospects na yan. Meron din sila ditong available na Seiko watches. Yung nasa around 15,000 yung price point.
Yan, merong may mga chronometer, merong may day and date. Check nyo dyan, magaganda na yung mga models ng Seiko around this price. Yan, kung may ganyang budget kayo tapos parang gusto nyo mag-consider ng ibang brand aside Seiko, meron akong video para dyan. Lalagay ko yung link sa dulo ng video na to. Pwede nyo panoorin pagkatapos. Kung makatulong sa inyo mamili ng ibang brand. Yan, if there is any model na interested kayo, ayan, nandyan yung price. Ngayon kung medyo malabo, i-chat nyo nga dun sa comment section. Baka natatandaan ko, sasagutin ko. Kung hindi man, pwede nyo naman bisitahin yung store nila. Prepare lang kayo ng mga around 15,000 na budget. Para kung may nagustuhan kayo dito sa collection na to, pwede nyo mabili. For information lang pala, yung mga nauna nating collections, mga automatic mechanical watches yun. Ibig sabihin, nagkakaroon ng power yung relo through kinetic energy o pagsuot natin tapos gumagalaw tayo. Ito namang mga models na nakikita nyo ngayon is more of quartz movement or may mga electronics sa loob kaya battery operated sila. Para makatulong kung ano ba yung mas kino-consider nyo sa pagbili. Priority nyo ba yung movement, makina o yung presyo? Yung mga available din sila doon ng mga wall clock tsaka mga bracelet and straps. Tapos meron ding technician na available kahit weekends. Yun, may mga available din silang Casio doon sa kabilang side, no? So hindi kayo kailangan ma-intimidate kung pupunta kayo sa store. Kasi kahit ang budget nyo is 4,000, may mga decent watches naman kayo mabibili. Kagaya nitong Baby G. Kung ang budget nyo nasa around 4,000 lang, meron kayo mabibiling mga dissenting relo. Ayan. Ang price range niya nasa 4,000 hanggang 8,000. Magandang relo na yun. Hindi naman kayo mabibigo sa quality ng Casio. Ayan. Functionality, durability, elegance. Casio yung mabibili yung best value for the price. Itong part naman na to, yung mga relo dito is nasa around 5,000 to 8,000. Ito yung mga medyo new releases ng mga Casio na tinatawag. Ang kakorte kasi ng Royal Oak yung bezel nila. Ang highlight dito syempre mga ganitong relo is combination na nung analog and digital watch. Functionality, style and appeal, approved yan of course. Especially yung bawa gusto nyo na mag-upgrade ng relo or gusto nyo dagdag collection. Pwede yan. Here's my favorite part of the store. Yung mga Seiko vintage nila. Naalala ko yung lolo ko may ganitong relo. Yung SNX lineup. Itong collection na to medyo budget friendly, no? Nasa around 4,000 to 7,000 lang din to eh. Ngayon kung bago kayo sa Seiko, medyo gusto nyo ng entry level, the SNX series is a good choice to understand how good Seiko is in the industry. While exploring, this baby got my attention. Anyway, majority ng mga items nila dun naka-sale ha, naka-markdown yan. And since the year has just started, naka-promo si Time Collection ngayon on almost all of their items. So this is a good time to visit. Ang total, nandito na rin tayo. Ito natin palampasin. This timepiece is really exquisite. Unfortunately, not MFEO for my wrist. Anyhow, salamat sa panonood hanggang sa dulong part na to ng video, no? So ano pa, uwi na. Yun, may nagustuhan ba kayong relo dun sa mga pinakita natin? May alam ba kayong ibang bilihan ng relo na malapit dyan sa Makati Square na gusto nyong i-feature natin dito sa channel? Tingin nyo ba dapat sponsoran tayo ni Dunkin Donut? Suggest din kayo ng pangmalakasang bilihan ng relo dyan sa lugar nyo. Comment nyo lang, bibisitahin natin yan at i-feature natin sa mga susunod nating video. Once again, this is your channel, this is your time catcher. Keep watching!